Pero yung mga pamahiin natin dito sa Pilipinas, talagang tatak Pinoy nga ba? Yeah. Oh. Alamin natin yan dahil ilang pamahiin sa bansa, tatak Pinoy nga ba o inspired lang sa kultura ng iba? Dito yan sa Pamaliwanag. May hagdan ka ba sa bahay niyo na may tamang bilang? Nagsusuot ka rin ba ng pula para hindi malasin? Nakapagregalo ka na ba ng may laman na wallet sa kaibigan mo? Akala nating mga pamahiing Pinoy ang mga yan. Pero teka lang, aba, baka hindi mo nalalaman, sa Chinese pala yan. Kaya ngayon, halina't balikan natin ang ilang pamahiin na matagal na nating isinasabuhay na akala nating Pinoy na Pinoy, yun pala, Chinese-inspired. Una sa listahan, pamahiin sa hagdan. Ang baitan sa hagdan, aba, hindi lang yan basta-basta binibilang. Sabi ng matatanda na dapat sa oro o plata tumapad, wag lang sa mata, dahil pamahiin ito na galing sa Chinese Feng Shui, kung saan ang bilang ng baitan ay may simbolikong kahulugan. May Sheng para sa pag-unlad at Si para sa kamatayan. Kaya tayo mga Pilipino, nakikioro, plata, mata para siguradong swerte ang inaapakan. Pangalawa, pamahiin sa pagre-regalo. Sa birthday, akala natin kahit anong regalo ang pwede. Pero sa ilang paniniwala ng mga Chino, may mga bawal pa rin. Huwag na huwag kang magbibigay ng wallet na walang laman. Kasi raw, baka walang dalang swerte o pera ang taong tatanggap nito. Kaya kung wallet ang balak mong iregalo, lagyan mo na rin ng kahit 20 para sure na may kasamang kasaganahan. Pangatlo, pangadireksyon sa bahay. Kapag naman nagpagawa ng bahay, laging may nagsasabi, dapat sa isang bintana, sa north ang pinto para hindi malasing. Akala mo naman, Pinoy na Pinoy, no? Yun pala, Chinese Feng Shui na yan. Sa kanila kasi, ang orientasyon ng bahay ay nakakaapekto sa kalusugan, kayamanan at enerhiya ng buhay. Kaya't ngayon, marami na rin sa atin ang nagpapa-Feng Shui. At pang-apat, pulang damit. Sa paniniwala ng Chino, ang kulay pula ay pantaboy daw ng malas. Kaya sa kasal, negosyo, birthday, hindi mawawala ang kulay pula. Tayong mga Pilipino, nakigaya na rin. Dahil sa dulo, lahat tayo, syempre, gustong swertihin. Pero, ang tanong, bakit nga ba ina-adapt pa rin ng mga Pilipino ang mga pamahiing Chino? Simple lang. Dahil magkalapit ang ating kultura at pareho tayong naniniwala sa pamilya, kasaganahan at malalim na respeto sa tradisyon. Alam mo, wala namang masama sa pagsubok ng mga ganitong paniniwala, pero ngayong alam na natin na marami sa mga pamahiin ay may bakas pala ng kulturang banyaga. Kaya mas lalo kong naisip na hindi lang pala ito basta pamahiin. Kwento ito ng kasaysayan, ng impluensya at ng paniniwalang patuloy nating isinasabuhay kahit hindi natin alam kung saan talaga ito nagsimula. Alam mo, totoo yun, no? Kahit hindi mo alam kung saan nagmula yung mga sinasabi nila. Parang sinusunod mo pa rin. Sinusunod mo lang? Sinusunod mo lang. Kasi sabi na ba, ano bang masama pag sinunod mo Yeah. yan? Basta sundin mo lang. Totoo. Parang ganon. Rason ng mga matatanda. Oo, wala namang mawawala sa'yo Totoo. pag sinubukan mo din. Alam mo ba yung pusa, yung ganon? Ganon. Di ba sabi nila, anong tawag mo dito? Pang ano to? Pangtawag ng mo swerte. Actually, hindi. Ano daw? Pampalayulan ng malas. Ah! Kasi ganito siya. Oh. Napanood ko na yung may isang emperor dati sa kingdom nila na tawag dito, naglalakad siya during storm. Tapos may pusa na kumaway sa kanya. Oh. Tapos nilapitan niya. Tapos yung pinanggalingan ng emperor na yon, nakidlatan. Ah. So doon nagsimula na parang yung pusang nagtatawag para ilayo ka sa masamang pwedeng mangyari sa iyo. I see. Oo, yun daw yung kaya may kumakaway na pusa kasi tinatawag ka niya para mailayo ka sa maaaring mangyaring hindi maganda. Ang
na-adapt naman namin ng pamilya ko, ang dapat may maiiwan at maiiwang kahit piso ang wallet na hindi nagagamit. Ay, totoo ba? Yes. Madami ako niyan. Wow! Madami akong pera sa Wallet. sa wallet ko na hindi mo pwedeng gamitin kasi hindi natin currency. Hindi sa amin, yung mommy ko Oo. siya ang nagpauna nun kasi marami siyang kakilalang in chick. So, na-adapt niya. Na Chinese, oo. yes. Oo, kasasabi lang natin, di ba? Oo. Ikaw din, minsan. minsan. Anyway, mga ka-MB, yan ang ating pagre-reboot ng mood natin ngayong Friday dahil bukas Akinsenas, walang pasok yung iba. Yes. Kaya ngayon darating ang swerte. Yes naman. Pero- Pasalamat.